Kamusta ang iyong umaga, Celine? Mabuti naman, Kulas. Salamat at naalala mo kung kamustahin. Si Celine naman. Bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagising mo sa umaga, wala kang naiisip kamustahin at himasin kundi ang iyong manok. Tila, mas mahal mo pa ang iyong manok kaysa sa akin. Ano ko ba naman, Celine? Alam mo namang ikaw ang pinakamahalaga sa akin, di ba? Siya nga ba? Kung nakikita kong hinihimas mo ang iyong manok, tila, ibig kong mainggit at magselos. Ngunit, Celine, kaya ako lang naman inaalagaan ng mga manok ito para sa atin din. Sila magdadala sa atin ng grasya. Grasya ba o disgrasya? Katulad ng karaniwang nangyayari. Huwag mo naman sanang ukatin ng nakaraan. Oo, natalo ako sapagkat hindi pa ako marunong. Pero ngayon, alam ko na yung bagong sistema. At noong nakaraang linggo, nang matalo ang iyong talisayin, hindi mo pa ba alam ang bagong sistema? Yun lamang ay disgrasya, Celine. Alam mo ba na panaginipan ko kagabi? Hinahabol ako ng kalabaw ng puti! Kalabaw ng puti, Celine! Eh ano naman ngayon kung puti? Pilak ay puti! Hinahabol ako ng pilak! Ng kwarta! Ngunit ngayon wala nang kwartang pilak. Mayroon pa, nakabaon lang. Kaya, alam mo, kung bibigyan mo lamang ako ng 5 gatos, walang salang magkakakwarta tayo. Ang batayan ko ngayon, hindi lamang isang panaginip. Alam mo bang pinag-aralan ko na yung kadiskis at balahibo ng manok na iyon? Ito'y walang pagkatalo. Celine, pinapangako ko sa'yo, tayo ay mananalo. Kulas, natatandaan mo bang ganyan-ganyan din nasalanan mo sa akin nung nakaraang linggo? Tungkol sa talisayin mong manok. At ano ang nangyari? Nag-ulam tayo ng panang manok. Sinabi ko nang iyon ay disgrasya. Sige na, Celine. Ito na lamang. Alam mo, pag natalo na itong manok kong to, di na talaga ako magsasabong. Totoong totoo? Totoo. Sige na. Madali ka't magsusuldata na. Sige na. May katrato ako sa susunod na suldata. Pang di ako dumating doon, kahiya-hiya. O bueno, kung sa bagay, tagatago lamang ko ng iyong pera. O eto, wag mo ako sisihin pag naubos ang pinagbilan sa ating palay. Huwag ka mag-alala, Celine. Itong kwartong binigay mo, siguradong sigurado na to. O, mauna na ako, Beno. Diyan ka muna. Kumusta ka, Kulas? Kumusta? Si Shoning, dispensahan mo ako. Celine, nandito na si Shoning! Ayan na, diyan ka. Celine, ano bang nangyayari sa iyong asawa? Tila pupunta sa sunog. Ay, Shoning, masawal pa sa sunog ang pupuntahan. Pupunta na naman ng sabungan. Celine, talaga bang? Shoning, sandali lang ha. Teban! 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 Ano po yun, Aling Celine? O heto, Teban, 5 piso. Pumunta na naman ang amo mo sa sabungan. Madali ka, itaya mo yan. Madali at baka mahuli ka. Ipusta ang 5 piso? Ano ba naman, Celine? Ikaw man ba yung naging sabongera na rin? Si Shoning naman, hindi ako sabungera. Ngunit sa tuwing sasabong si Kulas, pumupusta rin ako. Hindi ka sabongera pero pumupusta ka sa sabong. Hoy, Celine, ano ba pinagsasabi mo? O Beno, halika't maupo tayo. Ipapaliwanag ko sa'yo, pero wag mo sabihin kanino man. Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Alam mo, Shoning, pumupusta ako sa sabong upang kami huwag matalo. Ha? Celine naman, pinaglalaroan mo yata ako eh. Hindi, alam mo, maraming nawawalang kwarta sa kakasabong ni Kulas. Nag-aalala ako minsan na magdididil na lamang kami ng asin. Ngunit, sa tuwing pipigilan ko siya ay nag-aaway lamang kami. Upang kami di mag-away, nakaisip ako ng paraan. Sa tuwing magsasabong si Kulas, ay inuutosan ko sa Teban na pumunta sa sabungan at pumusta sa kalaban. Sa anong dahilan? Pwes, kung matalo si Kulas sa sabungan, ibig sabihin, panalo ko. At kung talo naman ako, ibig sabihin, panalo si Kulas. Kung ganyan ang mangyari, walang nababawasan sa aming kwarta. Oo nga, no? Ayan, nagsusultanan na naman sila marahil. Ay nako, sumasakit ang ulo ko. Ikaw kasi, sukat ka ba namang bumili ng bahay sa tapat ng sabungan? Ano ako?
Ang gusto ko ay sa tapat ng simbahan. Ngunit ang gusto ni Kulas, sa tapat ng sabungan. Siya nga pala si Ling. Naparito ako upang sabihin sa iyo na dumating na ang rasyon ng sabon sa tindahan ni Aling Kikay. Baka maubusan tayo. Hindi, syempre, pagtitira tayo ni Aling Kikay. Sayang lang ang pagkukumari namin. O, ayan na pala si Teban eh. Aling Siling, nanalo tayo, Aling Siling. Mabuti, Teban. Pumunta ka na sa kusina at baka dumating na si Kulas. Mahalata pa ang ating ginagawa. O bueno, tara na Siling. Ano ba, Kulas? Tila di kayo nabutan ng kalabaw na puti. Huwag mo banggit mo yan, Siling. Talagang ako'y malas. Biruin ko naman, kahit sa uling sandali, hindi ako pinagbigyan. Talagang wala sa akin ang swerteng to. Yan ang hirap sa sugal, Kulas. Walang ibang pinangahawakan kundi swerte. Talagang visit na yung sabong na yan. Hindi ko na makita kahit anino pa ng sabong na yan. Naway magkatotoo sa anak, Kulas. Celine, pinapangako ko sa'yo, hindi na talaga ako magsabong kailanman. Bueno, magpalamig ka ng ulo. At pupunta muna kami kay Kumaring Kikay para bumili ng sabon. Sige. Uy, Kulas, kamusta na? Castor, lagi na naman ako natatalo. Talagang kay malas. Tingnan mo na lamang. Noong magsago pa ng mga manok, ay lumundag agad ang manok ko. At pinalo pa ilalim ang kalaban. Parang nga silang boksingero naglaban-laban sa hangin eh. Palo dyan, palo din eh. Ngunit, napakalakas sana ng manok ko. Kaso nga lang namortalan. Sige ang batalya nila sa hangin. At tumaas ang balahibo ng kalaban. Unang lumagpak. Pagdahiya pa nga eh. Lundag aking manok. Walang sugat at patayo. Ngunit alam mo kung saan lumagpak. Oh, saan? Sa tali ng kalaban. Talagang ayaw ko na ng sabong. Bakit naman? Wala pa namang maraming natatalo sa iyo. Ano bang walang marami? Halos itong nalaang natitira sa aming natitipon. Ngunit hindi katwiran ang huwag na magsabong. Ano bang hindi tama? Sapagkat pag hindi ka na nagsasabong, ay talagang patuluyan ng perdida ang kwartang natalo sa iyo. Pero kung magsasabong ka, maaari ka pang makabawi. Hindi, Castor. Lalo lamang mababaon yan eh. Tama si Siling. Ang sugal ay swerte-swerte lamang. At ako'y malas. Ano bang swerte-swerte? Yan ay hindi totoo. Tingnan mo ako, Kulas. Ako'y hindi natatalo sa sabong. Paano nga lang magtigil ka na, Castor? Hindi ko sana nakikita na yung manok mo. Kabitin kong iuwi. Ito si Kulas. Nabastos ka na nga pala sa wego. Oo, natatalo ang aking manok. Pero hindi ako natatalo sa pustahan. Ngunit, paano yan? Taong ito, pumupusta ako hindi sa aking manok, kung hindi sa kalaban. Eh, paano kung nanalo yung manok mo? Hindi maaaring manalo ang aking manok. Ginagawan ko ng paraan. Ay, Castor. Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan. Masama ang ulo ko ngayon. Ano bang biro sinasabi mo? Ito ay totoo. At kung hindi lamang kita kaibigan, hindi ko sasabihin sa'yo. Abay, paano ba mangyayari yan? Gusto mo ba talagang malaman? Abay, oo, sige na! Oo, sige. Kunin mo ang isa sa iyong mga tinali at ipapaliwanag ko sa'yo. Kahit alin. Oo, kahit alin. Sige, kunin mo na. Okay, Castor. O ngayon, kumuha ka ng karayom. Karayom? Oo, karayom. Yung ipinananahi. Ah, sige. Oh, ito ang karayom. Ito ko na, sawa mo muna. Sige ba? Ang lahat ng manok ay may litid sa paa. Kapag iyong tinusok, tsak hihina. Ayan, tingnan mo. Matuwid pang lumakad ang tinaling yan. Walang sino mang makahalata sa ating ginawa. Ngunit mahina na ang paa ating binuro. At ang manok na yan ay hindi na makapapalo. At sa makatuwid, hindi naman nanalo itong manok ito. Sigurado, matatalo. Natural. Ang dapat na lamang gawin ngayon ay pumunta sa sabungan, ilaban ng manok, at pumunta ng palihim sa kalaban. Siya nga pala, magaling na paraan. Nakita mo na, ang hirap kasi sa'yo, hindi mo ginagamit ang ulo mo. Pero, Castor, hindi ba isang uri rin ito ng pandaraya? Oo, pandaraya. Sino bang taong nagkakapera sa sugal na hindi gumagamit ng pandaraya? At bukod dyan, marami ka ng talo. Ito ang pagkakataon mo upang makabawi.
Anong masama dun? Siya nga, Castor, kung sa bagay, malaki na yung natatalo sa akin. At ang akala mo, sa pagkakatalo mo yun, hindi ka nadadaya? Kung sa bagay. Nakita mo na? Hindi ka mandadaya, Kulas. Gaganti ka lamang. Siya nga, ikatiran ka talaga. Oh, ano pang inaantay mo? Tayo na! Kaso, Castor, hintayin muna natin si Siling. Bakit? Ano pa ang kailangan? Alam mo namang si Siling lang may hawak dito ng supot ng bahay. Naku, itong si Kulas, talunan na sa sabungan. Dehado pa sa bahay. Bueno, hintayin mo siya. Ngunit, laki-lakihan mo yung hihingiin ha. At nang makakuha tayo ng malaki-laking pera. Oo, Castor. Oh, ano na naman? Kasi baka malapit na dumating si Siling eh. Alam mo namang ayaw kitang ipakita doon. Huwag ka sana magagalit ha, pero kung pwede, alis ka muna. Oo, aalis na ako ha. Mabuti nga at makahanap na ng laban para sa manok mo. Sumunod ka agad ha. At pagdating mo doon, may kalaban na agad yan. Beno, basta, laki-laki ang Monte Pac ha. Ano ba yan, Kulas? Akala ko ba sinumpa mo ng sabungan? Siling, yun na lamang. Para makabawi naman tayong si Pano. Ano ba naman to si Kulas? Parang presyo ng asukal, oras-oras nagbabago. Siling, pagbigyan mo na ako. Kailangan ko lang talaga. Hayaan mo, pag natalo pa to, patayin mo na lahat ng mga manok ko. Pangako na naman na napapako. Hindi, Siling. Andiyan naman siya, Ling, oh. Siya lang testigo. Sige na si Ling, bigyan mo na siya. Ako testigo. O Beno, ngunit tandaan mo, ito na lamang ha. Oo, tagaan mo sa bato. Magkano ba kailangan mo? 20 piso. 20 piso? Sus Mariosep! Oo, 20 piso. Please lang. Sige na, si Ling. Total, ito na may kahuli-hulihan na. Ito, pinanabong. O Bueno, eto. Salamat sa Siling. Hindi ka magsisay. Kwarta na talaga to. O, Beno, dyan muna kayo ah. Teban! Teban! Teban, madali ka! Opo, Aling Siling. O, ito ang pera. Nasasabungan na naman ng iyong amo. 20 piso ito ah. Oo, 20 piso. Sige, madali ka na. Ito po ba ito todo ko? Oo, todo. Opo, nako, napakalaking halaga nito. Ikaw naman, Shoning. Bakit inayunan mo pa si Kulas? Hindi bale. Total, wala naman kayo sa pagkatalo eh. Kung sa bagay, ngunit hindi naman ang kwarta ang aking pinagdaramdam. Ano pa? Ang iba pang mga bunga ng masamang bisyo, tulad ng pagnanakaw, pandaraya, at kung ano-ano pa. Ngunit nangako naman si Kulas na ito na ang huli. Oo nga, pero isulat naman pangakong iyan sa tubig. Ang hirap sa'yo, Siling eh. Hindi mo tigasan ang loob mo. Tingnan mo ko, nung ang aking asawa hindi makatkat sa monte, pinuntahan ko siya isang araw sa kanilang club. At sa harapan ng lahat, minura ko siya mula ulo hanggang talampakan. Kaya ngayon, hindi na siya nakalitaw pa sa club. Ngunit natatandaan mo ba, Shoning, hindi ka nakalabas ng bahay na 5 araw dahil sa nangingitim ang buong mukha. Oo nga, ngunit sandali lamang iyon. Pagkatapos noon ay, estabe, tsokolate na naman kami. Hindi ko yata magagawa yan. Magaan na magtiis na lamang. Ayan, tila tapos ng sultada. Sino kayong nanalo? Malalaman natin pagdating na Teban, siya'y umuwi na upang hindi sila magpang-abot ni Kulas. Siling, mag-iingat ka naman ang pagtitiwala ng pera kay Teban. Huwag mong alalahanin si Teban, siya'y mapagkakatiwalaan. Siya nga, ngunit tandaan mo, ang kwarta ay mainit kapag nasa palad na ng tao. Huwag kang mag-alala. Aling Siling, natalo tayo. Ah, natalo? Hindi bale, total nanalo naman si Kulas. Sige, pumunta ka na sa kusina at baka dumating ang iyong amo. Talagang magaan ang paraan mong iyan, Siling. Siya nga, O Siling, ba't ka malungkot? dahil nanalo si Kulas. O, ano ngayon? Kay manalo si Kulas, kay manalo ka, hindi naman mababawasan ang inyong kwarta. At ikaw pa rin ang maghahawak ng supot. Oo nga, ngunit ang alaala ko ngayong nanalo si Kulas, lalo siyang maniningit sa sabungan. Ay, Siling, hindi naman talaga tayo tinamaan ng swerte. Ayoko na magsabong. Ano ka? Talagang sinusumpa ako niyan. Ayoko na talaga. Ngunit Kulas, hindi ba't nanalo ka? Hindi, Siling. Natalo na naman ako. At natudas yung 20 piso. Kulas, huwag mo sana akong unulin. Alam kong nanalo ka. Aba,
Sino ba sa'yo nagsabi na ako'y nanalo? Buwisit na kastor na yan, oh. Dapat pala hindi na ako nagpaniwala sa kanya. Kulas, wag mo kontramahan. Isauli mo nito ang pera. Diyos ko mga Wayne. Saan ako kukuha ng pera? Kulas, teka, baka kaya ikaw ay may kulas sisi at pinatuka mo sa 20 piso. Huh? Siling, ano bang kaulala nito? Sinusumpa ko na nga natalo tayo ng 20 piso. Sino ba nga nagsabi sa'yo na nanalo pa ako sa sabungan ha? Si Teban, ang galing mo sa sabungan. Teka, Siling, baka si Teba na kumuha ng kwarta. Siya nga pala. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang masyado magtitiwala. Teban! Teban! Ano po yun? Hindi ko akalain ikaw ang nagnanakaw. Magnanakaw? Ako po? Bakit naman po? Bakit pala? Isauli mo rito ang pera. Alin pong pera? Yung 20 pisong dinala mo sa sabungan. Aba, inatalo po eh. Sinungaling, kung natalo ka, nanalo sana si Kulas. Tay kayo, tila gumugulo yata ang usapan. Ikaw, Teban, kumusta ka sa sabong kanina? Opo. Eh, Teban, saan ka nagnakaw ng kwarta? Kay Aling Siling po. Ha? Nagnakaw ka ng kwarta kay Siling? Eh, hindi po. Pinapusta lang po ako ng Aling Siling. Ah, ganon. Hoy, Siling, pinipigilan mo ako sa pagsabong. Ikaw pala, sabongera rin pa ilalim. Hindi, Kulas, pumupusta lamang siya sa manok ng kalaban mo. At kinakalaban mo pa ako, ha? Huwag kang magalit, Kulas. Pumupusta lamang ako sa kalaban ng manok para kahit manalo ka o matalo, kaya hindi tayo makawalan. Sang makatuwid, kahit manalo pa yung manok ko, bali wala pa rin. Siya nga, at kahit naman matalo ay mayroon din. Ilang yan eh. Sayang lang pala yung kauusap kay Himas ko sa manok na yun. Teka muna, liwanagin muna natin ang 20 piso. Teban, saan mo dinala ang pera? Ay, Siling, ako katunayan ako talaga yung may kasalanan eh. Kumusta ako sa kalaban? Naku, Kumusta ka sa kalaban ng manok mo? Eh, ganun talaga yun eh. Bali, pinilayan ko na nga yung manok natin para mahal tayo. Kumusta ako sa kalaban? Kaso nga lang niyang biglang tumakbo yung manok ng kalaban at tayo yung nalo. Ah, gusto mo man yope. Ngayon, ikaw ang machochope. Aba, at natatawa pa. siya nga, ba't ka natatawa, Siling? Sapagkat ako'y tuwang-tuwa. Shoning, tawagin mo si Maring Kikay at iba pang kaibigan natin. Ako'y maghahanda. Ha? Maghahanda? Oo, Teban, kunin mo ang palayok at hiramin mo kay Ate Nena ang kaserola. Opo, opo. Ngunit, paano tayo maghahanda? Ngayon patatalo na tayo na mahigit sa 40 piso. Hindi na bale. Ibig kong pagdiwa kapag mamaalam mo sa sabungan. Huling paalam. Oo, sapagkat ikaw ay nanumpa at nangako. Bukod dyan, hindi na natin kailangan bumili ng ulam. Bakit? May 6 pang pinali dyan sa kulungan. Gagawin kong adobo ang 3 at ang 3 naman ay sinabawan.